tayo nagpapasalamat sa Panginoon, tayo ay Kanyang iniligtas. Amen? Okay, tayo lahat po ay magsitayo at tayo ay mag-umpisa ng bagong serye ng atin pong pag-aaral sa mga Bible characters, at ngayong gabi ay isa sa pinakasikat na mga Bible character. Mas sikat pa ho ito kay Man of Steel. Siya po ay natala sa 2 Kings chapter 5. Okay. 2 Kings chapter number 5. Maganda po yung kanyang buhay. At nais ko pong bigyan natin ito ng panahon ng mga ilang Thursday, if the Lord wills. Babasahin po natin ang ilang mga talata, but we'll just, actually dapat ay buong chapter, but we'll just read verses 1 to 14 tonight. Okay, I'll read verse 1, you read verse number 2, hanggang marating po tayo sa verse number 15 rather, not 14, 15. Kung naroon na po kayo, say hello, amen. Okay, mukhang dito hindi pa nakakarating. Are you there? Okay. Ilan lang yata ang nakarating pa. Okay. Kayo ho ba ay masaya ngayong gabi? Parang ang lungkot-lungkot nung iba. Alam kong kayo'y pagod, marahil, at pero ano iba yung binibigay ng lakas ng spiritual. Okay. Kaya ho, let us make sure that we get much from the Word of God tonight. Okay? Now, Naaman, tinignan ko sa dictionary ang pag-pronounce yan ay Naaman. Naaman. Pero mas gusto i-pronounce na Naaman. Okay. Oh, Naaman. Yung nay na nay, tsaka men. Ganun daw pagka-pronounce. Pag Amerikano, pero pag Pilipino, Naaman. Okay. Now, Naaman, captain, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord hath given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And she said unto her mistress, Would God, my Lord, were with a prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive, that this man that sent unto me to recover a man of leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Amen. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha said unto him, saying, Go and watch
But Naaman was wroth and went away and said, Behold, I thought, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he saith to thee, Wash and be clean? Amen. Verse 15, everybody. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa bahaging ito ng inyong salita na nagtala sa buhay ni Naaman upang kami sa aming panahon ay mayroon pong makuha na mga lessons, mga bagay na dapat na magbigay sa amin ng learning upang ang amin pong buhay bilang mga Kristiyano ay higit na maging matibay at kami po, Panginoong Diyos, ay mag-enjoy sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na may bahagi ang inyong salita sa bawat isa, maunawaan ng bawat isa sa amin ang naisin mo at amin nga po itong magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Naniniwala kami, these words are spiritual and they are life. At hinihiling ko po, Panginoon, na ang banal na Espiritu magpaunawa po sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Well, ang pangalang Naaman ay binanggit sa sumusunod pa, no? Maliban ho dito sa 2 Kings, nabanggit po ang pangalang Naaman sa Genesis 46 verse 21. At sinabi po diyan na ang Naaman na ito ay anak ni Benjamin. Kung tatandaan po ninyo, sa 12 tribes of Israel, Benjamin, yun yung bunso ni Jacob. At meron siyang anak na itinala sa 46 ng Genesis verse 21. Tingnan lang po ninyo, no? Para makita natin na meron pang mga binanggit na pangalan na Naaman doon sa verse number 21. And the sons of Benjamin, may ugong. And the sons of Benjamin were Bela. Mga pangalan, ano? Kasi may pangalan yan sa anak niyo, Bela. Okay, then, and Betcher, and Ashbel, and Gera, and Naaman. Ayan, meron din siya Naaman na anak ni Benjamin. Binanggit din yan sa Numbers chapter 26. Numbers chapter 26. Leviticus, Numbers 26, verse number 40. At sino naman yan? Ang pagkatala naman dito ay the son of Bela. Numbers 26:40. Okay, and the sons of Bela were Ard and Naaman. Of Ard, the family of the Ardites, and of Naaman, the family of the Naamites. Okay? So, makikita natin yan na yung una, siya ay anak ni Benjamin. Yung isang Naaman din naman dito sa Numbers ay anak naman ni Bela, na anak ni Benjamin. Kung makikita ho kasi natin, bakit nagkakaganon? Kalimitan,
yung yung anak nila ay kinukuha yung pangalan ng lolo o kaya ng basta yung nasa descendant. Kaya matatandaan ninyo doon sa panahon ni John the Baptist na nagtaka sila bakit John ang pangalan niya. Wala namang pangalan John doon sa kanilang pamilya. Kasi nga ang practice ng Old Testament, yung mga pangalan ay kinukuha din nila sa mga nauna na. Yan. Kaya wag ho tayong malilito kung bakit mayroon na namang Naaman dyan. Sa 1 Chronicles chapter 8, ito po ang Chronicles ay tala naman ng mga pangalan. At nariyan din sa 1 Chronicles chapter number 8. First Chronicles chapter 8, verse number 7. And Naaman and Ahiah and Gera, he removed them and begat Uzzah and Ahihud. Now, if you read through dun sa verse number 5 and 6, si Naaman ay anak ni Ehud. Verse 6, and these are the sons of Ehud. These are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba. And they removed them to Manahat and Naaman and Ahiah and Gera. So yan ay itinala din na si Naaman ay anak din ni ang isang Naaman na ito ay si Ehud. Now, although sa pag-aaral po natin ng Bible, makikita natin na some would say, kasi kapag kayo po ay nagbabasa o nag-aaral ng mga pangalan, na ang totoong may anak diyan kay Naaman na tinutukoy dito ay si Bela. Si Ehud, grandson ni Benjamin. So, kasi noong unang panahon din, kahit na lolo mo na siya, tinatawag pa rin na anak ni Benjamin. Parang the son of David. Diba? Jesus Christ is the son of, layo, 14 generations have passed. Pero sinasabi pa rin, thou son of David. Kasi nga, yung pag-ascribe nila dun, anyway, galing din naman sa kanya. Yan po yung kaya wag ho tayong malilito sa bagay na yan. So that's one way of studying the names or the people in the Bible. So wag ho nating sasabihin na gulo-gulo naman, hindi magulo. Magulo lang ang utak mo. Yeah. Pero sa totoo, ganyan mag-recon ang Old Testament sa mga pangalan. At sa tinatawag nating genealogy, yung linya ng inyong pamilya. Hindi ho kagaya sa ngayon, na kapag yung nanay mo o kaya ang tatay mo, ang pangalan mo, Ruben Yumang. Ang pangalan ng tatay mo? Okay, ang nanay mo? Corazon. Ayan. Corazon, ano apelyido? Corazon Rasos. At saka yung Eladio. Ano yun? Ang hirap naman pangalan yan. Erodio. Ito na lang nga. Paul. Hindi, tama na. Paul Dorado. Paul Dorado. Pangalan ng nanay mo, Anita Ligaspi. Anita Dorado. At saka pangalan wag na lang. Basta yan, di ba, yung mga apelyido. Yan, kaya bago yung mga pangalan, kinukuha natin apelyido. Pero nung unang panahon, pangalan lang, kasi wala pang apelyido. At ang practice yan sa kanilang pag-record ng genealogy, ayon sa mga pangalan nung nauna nila, yung mga ninuno nila. Okay? So, wag ho tayong malilito sa pag-record ng mga pangalan. So, si Naaman, actually, ay pinaka-grandson o pinaka-grand-grandson ni Benjamin. Kasi nga, yung kanyang anak at yung kanya yung anak naman ng kanyang anak ay may pangalan ding Naaman. Or pwede din natin sabihin na may mga Naaman nga sa lahat ng kanilang mga henerasyon.
Okay? So, now, why am I saying this? Upang sabihin sa atin na iba yung Naaman naman, or Naaman, na tinutukoy dito. Kasi hindi ho siya kabilang doon sa pamilya ng Israel, sa pinili ng Diyos. Si Naaman na tinutukoy dito sa 2 Kings is not part of the chosen nation, kundi siya ay bahagi naman doon sa hintil, doon sa mga hindi pinili ng Panginoon. Pero nakasumpong ng pag-ibig ng Diyos. Remember that in the Old Testament, ang focus talaga diyan ng pag-ibig at kalinga ng Diyos ay ang kanyang piniling bansa. Kaya nga yung Israel. Nakafocus siya sa Israel. Pero kahit pa focus din sa Israel, hindi niya kinalimutan. The point is, hindi kinalimutan ng Panginoon ang iba pang mga lahi. Amen. At dito ay napakahalaga. Ang ibig sabihin kasi din ng Naaman, pag nag-aaral kayo ng pangalan, yan ay pleasant o kaya agreeable. Ang ibig sabihin ng Naaman, kaya magandang pangalan. Okay? Agreeable. Ibig sabihin, hindi ang hanap ay away o gulo. Ang kanyang hanap palagi ay pagiging pagkaibigan, peace. Okay? Very agreeable, very pleasant. At itong ating binasa na si Naaman, although hindi siya kabilang doon sa pinili ng Diyos na bansa, pero napabilang siya sa hintil, tawagan natin yan the Gentile nation, and yet he found grace and love from the Word or from God Himself. Kaya, di ba, pag binasa natin, yung ating binasa kanina, si Naaman ay mayroon sila, nanalo sila laban sa Israel, at sabay kipagbaka nila sa Israel, meron silang nakuha na captive, and that is a little maid, sabi ng ating binasa doon sa 2 Kings. Now, I'd like you to go back to 2 Kings. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, no? Huwag niyong isasara ang Bible habang hindi patapos ang pag-aaral ngayong gabi. Ang isara ninyo ay yung mga cellphones. Okay, dapat ay wala tayong maririnig na mga ringtone. Isara nyo ang cellphone, isara ninyo ang inyong mga bibig sa iba, kundi buksan lang sa pagsabi ng Amen. Okay, at ang inyong mga Bible naka-open, bukas. Okay, tingnan natin, ano? So, paano siya nakasumpong ng pag-ibig ng Diyos, at bakit natin sinasabi na siya din ay hindi kinalimutan ng Panginoon? Well, dito sa ating binasa, si Naaman ay nananalo palagi because the Lord has given him deliverance unto Syria. Ibig sabihin, yung talata na yan o yung word na yan ay sa kanilang pakikipagbaka, through the leadership of Naaman, sila ay nananalo. So he became great. He had made himself great. Okay? Panalo sila palagi. Because he was a mighty man in valor. Ang problema, siya ay mayroong leprosy. He was a leper. Malaking tao, talagang kala mo ay matipuno, malakas, pero mayroon siyang sakit. At ang kanyang sakit ay leprosy. Verse number 2, noong nanalo sila, sabi niyan, ay meron silang batang babae, Israel, the land of Israel, a little maid, and she waited on Naaman's wife. So naging katulong ng asawa ni Naaman yung nakuha nila na captive doon sa Israel. At dahil nakita ng little maid na yun, ay makita natin sa verses 3 and 4 na nagsuggest yung little maid. Sabi niya, meron pong propeta doon sa Israel. Siguro kung dalhin niyo siya doon, or if you bring him there, he would recover from his leprosy. Magagamot po si General Naaman. So, ang ginawa, nagpaalam sa hari. Nakakatuwa naman yung hari, very supportive.
Gumawa pa ng sulat, nagpadala pa ng regalo. Ano? Kaya lang, nagkamali yung hari kasi ang kanyang inaddress hindi yung propeta. Yung hari ng Israel. Diba? Yung inaddress. Kaya nga nagalit yung hari dito ng Israel. Kaya sabi, tingnan mo ito. Ano ako, Diyos? At ako ay magpapagaling ng may sakit? Tingnan mo kung hindi siya tawag nito, nanunukso ito eh. Gusto akong awayin ito eh. Tingnan niyo, ang sabi niyan, verse number 6. Verse number 7 rather. And it came to pass when the king of Israel had read the letter that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive? That this man that sent unto me to recover a man of leprosy, of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel. Bihira na eh. Nangaasar to. Kaya sa galit niya, ay pinilas niya kanyang damit. Okay, he rent his clothes. E narinig yun ni Elisha. Bihira, no? Kaya ano sabi ni Elisha? Verse number 8. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ano ka man naman, hari? Alam mo naman may propeta. At kailangan magalit ka. Be cool. Cool, man. Dalhin mo siya dito. Para malaman ng general na yan na may propeta, na merong tagapagsalita ang Diyos, na merong makapangyarihan dito, at ang kapangyarihan yan ay galing sa Panginoon. Idalhin mo siya dito. Nagkamali na ngayong hari, makikipaglaban ka pa. Okay, and so what has happened? So yun po ang, to make the story short, which is very short, pumunta yung si Naaman kay Elisha. Just imagine, ano, kasama niya yung kanyang troop. Ang dami na. Tapos ay biro mo yun, may nakasakay sila sa karwahe, papunta sila doon sa propeta. Pagkatapos ay nandun na yung general. Pero hindi naman lumabas si Elisha. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanya, pumunta na lang siya doon sa Jordan River at practice siya ng swimming, mag up and down. Yeah, swimming. 1, 2. Yeah. Meron yan sa swimming, merong way of breathing. Tama? Yan ang gawin niya. Kaya na-slight ito si Naaman, nagalit siya. Kasi ni-expect niya, sabi niya, tingnan mo itong propeta na ito. Dapat pumunta siya dito at nagganyan-ganyan siya, nag-smite siya from the air and smite this place. At sinabi niya na gumaling ako. Para siguro ito Pentecostal, ano? Naghahanap nung hahawakan ng be with the Holy Spirit, have the Holy Spirit. Yun ang inaasahan ni Naaman. Hindi, sabi lang, inutusan lang siya, pumunta ka sa Jordan at lumublob ka doon ng 7 beses. Lalo siyang nagalit kasi sabi niya, alam niyo, mas madumi yung Jordan doon sa other rivers na kanyang sinabi, binanggit yan. Sabi pa nga niya, Abana and Pharpar, rivers of Damascus, doon sa Damascus, doon sa kanilang lugar, may mas magandang ilog. Para bagang ikinumpara niya nun, ilog Pasig, doon ako pinapalublob. Mas maganda yung ilog doon sa Nagkarlan. At yung ilog sa Taytay, mas maganda doon. Di doon na lang ako lumublob. Pero mo doon pa sa ilog Pasig. Kaya galit na galit siya lalo. Hindi niya naintindihan, wala siyang kamuwang-muwang kasi yun ang kanyang pagkaalam. No? Pero nakakatuwa naman mga servants niya. No? Buti na lang may mga servants na ganyan. Verse 13, hindi yung nga, boss, talagang ginagalit tayo niyan. Alam mo kung ano, kahit tayo, puntahan na lang natin yan, tagpasin natin ang ulo. Buti hindi ganun yung kanyang servant. Ano? Kapag ang servant mo, yung mga ang tawag niyan, nanunulsul pa. Mag-ingat-ingat ka lalo hang high blood din.
ikamamatay mo yun. Buti na lang si Naaman, talagang minahal siya ng Diyos. Ang ibinigay ng mga servants that would think about God and for the betterment of their boss. Amen? O, kaya, nakipag-usap sila. Verse 13, sabi niya, and his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest thou not have done it? Kapag may ipinagawa siyang bagay na napakahirap, hindi ba gagawin mo para gumaling ka lang? Ito sabi niya, ang dali-dali naman ho. Lulublob ka lang 7 beses. Buti nga hindi niya sinabing lumublob ka at hindi ka na dapat na lumutang. Di ba 7 beses lang, lulublob ka. Hindi ba madali lang yun? Hindi ba pag gusto mong gumaling, hindi ba kung minsan pupunta ka pa sa kung saan-saan lugar, gagastos ka pa. Ito hindi ka na ho gagastos eh. So they made him understand what the prophet was saying. Oh, kaya nakakatuwa naman at nahimasmasan siya. Hindi ba sinabi niya, wash and be clean? Yun ang sabi ng propeta. Nagpunta na rin lang tayo dito. Oh, may sulat pa ang hari. Ang layo ng pinanggalingan natin. Pagkatapos ng itong inuutos sa atin, bakit tayo masusunod? Di ba dapat siya? Kagaling naman yung mga servant na ganyan. Ano? Kasi kung minsan merong mga hihingi ng payo, pero hindi naman gagawin yung payo. Magpapa-counseling po ako. Nung ibinigay mo yung counsel, ayaw naman niyang gawin. Matalino pa siya doon sa nagbigay ng counsel. Pero tingnan, nagpunta siya doon. At ito yung inutos sa kanya. Marahil sa kanya ay hindi dapat. Pero ito ang iniutos, ito ang tama doon sa nagsabi. Yun ang kanyang ginawa. And so verse 14, then he went down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And what happened? His flesh came again, like unto the flesh, pambihira, of a pambihira talaga yan. Nawala yung mga bako-bako. Hindi naman dahil sumunod siya. Pag iniisip mo, ang sarap din, sana punta din ako doon. Ay, sarap naman doon, di ba, Kishel? Amen. Bira, kapag yan sinabi lang doon, kahit 10 beses, kahit 100 beses sabihin sa akin, gagawin ko. Pero may Naaman 7 beses. Tingnan nyo yung leprosy. Ano ba yung leprosy, mga kapatid? Anong klaseng sakit yung leprosy? Ang leprosy ay napakahirap na sakit. Noong panahon ni Naaman, wala nang gamot yung leprosy. It is a bacterial disease that attacks the nerves in the hand, the feet, and face. It will horribly disfigure its victims. Yan, talagang kaya nga, anong nangyayari? Usually, kapag ikaw ay may leprosy at nag-umpisa sa kamay mo, mawawalan na ng sensation yan. Ibig sabihin, mawawalan pakiramdam. Yan, namamanhid. Hindi, namamanhid ba yung walang pakiramdam? Basta yung walang pakiramdam na hindi mo na alam kung yan ay nasusugat o natatanggal, hindi mo na rin alam. Kasi nga, yan yung leprosy. Kaya kahit nga yung kanilang mata, ang tao na na-atake, meron ng leprosy sa mata, hindi na yun gumagalaw yung talukap niya. Kaya kapag napupuwing yan, hindi na niya rin nararamdaman na sa totoo lang dahil sa mga sakit, sa mga infection doon, hindi na niya ramdam. Hindi kagaya sa atin, di ba? Kapag nasugat tayo, umaaray, magpasalamat ka nga kapag naaray ka pa. Pag nasugat ka, wala man lang pakiramdam, nasugat ka, dumudugo na, bumubulwak na yung dugo. Sabi, wala akong nararamdaman. Aba, baka kayo may leprosy na. Pagkatapos ay nagluluto ka, nag-ano ka ng bawang, pagkatapos ay natanggal na ganyan, hindi mo man lang naramdaman. Nasaan na ba yung aking daliri dito? Nakita mo, wala na. Tapos ka nang napahalo na doon saan, tapos laing pa yung niluluto mo. Biro mo yan. Hindi mo nararamdaman.
Noong unang panahon, wala pang gamot yan. Sa ating panahon, nagagamot na. Now, that is leprosy. It dries out the eyes, kaya nawawala yung infection. Hanggang sa hindi ka makita, nawawala pakiramdam, it will disfigure you. Kaya nga, noong unang panahon, pag may leprosy ka, ay naghihintay ka na lang ng kamatayan. Yan naman talaga yun. So, you see, a great man with leprosy ay kaawa-awa talaga. Kaya nga, ganun na lamang na nakatanggap siya ng pagsinta ng Panginoon. See, na iniligtas siya doon sa ganung klase ng sakit. At hindi lang nawala yung pagiging leprous niya, hindi lang nawala yung leprosy, ay sabi pa nga yung kanyang skin became baby skin. Hindi, sarap naman nun. Oh. Hindi siya gumastos. Doon lang sa Jordan River, nagkaroon ng kagalingan. Now, ito po, sa totoo lang, itong buhay na ito ni Naaman, binanggit din ng Panginoon. Ano, tingnan niyo sa Luke, nung nagtuturo siya. Luke chapter 4. Luke chapter 4. Verse number 27. Verse 27, anong sabi ng salita ng Diyos? And many lepers were in Israel in the time of Eliseus, that's Elisha, the prophet. And none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. Sa mga katuwid, makikita natin, sabi ng Panginoong Kristo dito sa mga Israelites noong nag-umpisa na siya na mag-preach. Jesus Christ started to preach. Noong dito sa chapter na ito, sa Luke chapter 4, diba? Ito yung I have come to preach the gospel. Ito yung tuloy-tuloy na pagbabasa ng Panginoon. Pagkatapos sabi niya na napakaraming mga leprous na tao noon sa Israel sa panahon ni Naaman. Pero hindi sila pinagaling ni Elisha. Sino lang ang pinagaling niya? Isa pang hintil, hindi Israelite. Kaya nga naintindihan nila ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanila. Kaya verse 28, tingnan po ninyo, nagalit dito ang mga tao, ang mga Hudyo sa Panginoon. Verse 28, and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with... Bakit nagalit ang mga Israelites noong binanggit ito ng Panginoon? Anong naintindihan nila? Anong nakuha nila sa sinasabi ng Panginoon? Nakakagalit ba yung katotohanan na yun? Sa Israelites, nakakagalit. Alam po niyo bakit? Dahil ang mga Israelita, ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili. The Israelites believed that they were the only ones that God loved. Pero nang ipa-realize sa kanila ng ating Panginoon, sa dami ng mga leprous na nangangailangan din ng tulong ni Elisha sa Israel, wala yang pinagaling. Kesa doon, nag-iisa na si Naaman. He is a Syrian. Kaya sinasabi, anong ibig mong sabihin? That we have lost the favor of God? Yun ang kanila, kaya nagalit sila sa Panginoon. Na ibig sabihin ay wala na yung pagkalinga ng Diyos sa kanila. At sinasabi din that the Gentiles are better than the Jews. And tingin ng mga hintil, sila ay matataas na mga Jews, matataas na mga tao. Remember sa John chapter 4 that when Jesus was talking with the woman, di ba? The woman, the well, yung Samaritan woman, sabi nila, kaya nga maging yung Samaritan woman, sabi niya, the Jews have no dealings with the Samaritans. Pero bakit ka ho nakikipag-usap sa akin? Naging ang mga disciples nagtaka sa kanya, ba't kayo nakikipag-usap sa kanya? See, noong binanggit ito, yung katotohanan na yan, ay nasaktan sila sapagkat naunawaan nila na hindi lang sila minahal ng Diyos.
Nagselos ika nga, di ba, sa mga bata, sa mga magkakapatid. Kapag dumating na meron nang naging kuya siya o naging ate siya dati-dati, yung kuya ang lahat ng atensyon. Nung meron ng sumunod, ang atensyon na nasa isa. Lalo na nung may naging bunso na, nakalimutan na silang lahat. Kaya nagagal, kaya nagsiselos, kaya ang ginagawa niya doon sa bunso niyang kapatid, tinatadyakan. O kaya kimukuha ng ballpen at tinutusok. At nagsiselos. Akala niya ay siya lang kasi dati ang minahal. Oh. So ganito ang naramdaman nila nung binanggit ng Panginoon. Kaya nga ho, I would like us to understand how God loved Naaman at makikita natin dito na tayo po ay kagaya ni Naaman because we are Gentile. Sino ho dito ang Hudyo? Pakitas ang kamay. Walang Hudyo. Tayo po ay mga Pilipino at Pilipino kabilang sa Gentile nation. Dahil dalawa lang ang tao sa harapan ng Diyos, Hudyo at saka Gentile. Pinili ng Diyos ang mga Gentile, ang mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na niya minahal ang mga Hintil. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kaya ito pong istorya ni Naaman ay napakagandang bagay na patutuo sa atin, mga kapatid. Yung pagmamahal ng Diyos na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Although we understand that He has chosen Israel to be His chosen nation, hindi ho ibig sabihin na hindi na niya minahal ang mga taong hindi niya pinili as His nation. Because He loved us so much. At nakikita natin dito na yung pagmamahal niya ay ipinakita in the salvation that He has wrought to Naaman. And so, tonight, I'd like us to see our great salvation sa pamamagitan ng buhay na ito ni Naaman. First, let's look at how the Lord dealt with our sin. Kasi ho, mga kapatid, kung titingnan natin, dapat nating ilagay sa ating puso at sa ating isipan na ang kasalanan ay kagaya din ng leprosy. Ang leprosy or disease, yan ay, noong panahon na yan ay walang ibang makakagaling. Walang kagalingan. Ang kasalanan din ay walang kagalingan kahit magpakabait ka pa, kahit na ano pang gawin mo, kahit may pera ka pa. Look at Naaman. Naaman is a great man. Naaman is a man of valor. He had won many wars. He is rich. He is a general. He is with the king of Syria. And yet he had a problem. And his problem is his leprosy. In fact, he had the blessing of God, but he still has a problem. Yan yung maigi, no? So, verse number 1 ng 2 Kings. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord hath given deliverance unto Syria. Pinungot yung napakataas na tao ito. So significant a person. Ang sabi niya na sa pamamagitan niya, kaya nga ang Syria was always delivered every time they go to war. They were a victorious nation. Syria was a victorious nation because of the might and the strength and the strategy and the wisdom of Naaman. Pero problema, of all his wisdom, all his money, and his power, and his strength, and his intelligence, he still had a problem. He was leprous. Kaya nga, yun naman po ang bawat isa sa atin. Na kahit pa saan kang galing, kahit sabihin mo na ikaw na ang pinakamayaman, o ikaw na yung pinakamagaling, o ikaw na yung pinakamabait, but you still have a problem. You will always have a problem. Walang sino man sa atin dito na nabuhay na nagsasabi na wala siyang problema sa harapan ng Diyos. May problema ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. At ang problemang yan ay kasalanan.
It is a leprosy. Sapagkat yung sakit, yan po ay inihalin tulad sa kasalanan. Now, I'm not saying na kapag may sakit ka, ay may kasalanan ka palagi. Although, ang sakit ho kasi ay yan ay nagpapatuto a testament of our sin. Pero hindi ibig sabihin na kapag may sakit ka, hindi ka naligtas. Ang sinasabi na natin dito, sin was always a picture, diseases was always a picture of sin. At alam nyo ba na it is a communicable disease? Kaya nga ho, ang mga yan ay inihihiwalay. Hinihiwalay ang mga tao na mayroong leprosy. At hindi mo gugustuhin na kasama ang mga taong leprous. Diba? Kahit nga ngayon kapag makakita ka lang ng medyo yung kamay, diba ayaw mong makipagkamay na? Ha? Tingnan niyo mga kamay ng mga katabi niyo. Kaya siguro yung iba ayaw makipagkamay kanina. May nakikita na mga galis-galis, no? Mga skin disease. Skin disease pa lang yun. Kaya makikita natin, ayaw natin. Sin, not only that, it isolates us from other, it also has separated us from God. Yan po dapat nating tatandaan na ito naghiwalay sa atin at ang Diyos. Isaiah chapter 59 and verse number 1. Ang sabi na salita ng Diyos, look at your Bibles. Isaiah chapter 59 in verse number 1. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not, what? Hear. Yun naman talaga. Ang kasalanan ay kailanman ay hindi huyan maganda. At hindi yan pinagtatawanan. Hindi yan source ng joke. Hindi nagagawin na yan ay katatawanan ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan yan po ay masama. Yan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kung minsan kasi ginagawa, tingnan yung kung minsan mga komedyante, ginagawa ang mga kasalanan, katatawanan na lang. Kaya, tingnan niyo, ang kasalanan sa ating mundo nagiging okay lang. At yung mga magulang, kung may kasalanan ang inyong mga anak, huwag niyong tatawanan. Pero ang anak ko, ang galing-galing ng sumayaw. Ang galing ng magmura. Ang galing-galing na nitong mangupit. Ay, nakakatuwa naman. Ang galing ng magsinungaling tong anak ko. Matured na. Pero mayan ang kasalanan. Dapat kay magulang ang kasalanan. Wag mo yang bibibihin. Wag mo yang you just done pat out in the back. Dapat pagkasalanan yan, talagang sinusuheto ka kaagad. Bakit o? Yung kasalanan na yan, walang magandang idudulot sa iyo. Kahit kailan, hindi yan nagbigay ng kagandahang asal at hindi yan nagbibigay ng kagalakan sa isang mananampalataya. It will always bring, sin will always bring death. Sin will always bring destruction. Kaya nga nahulog, sabi na, why art thy countenance fallen? Dahil ho sa kasalanan. Hindi nagbigay ng kagalakan ang kasalanan. Tignan nyo, mahalagang sinabi ni Apostle Paul, Hebrews, chapter 10, o chapter 11. Doon patungkol kay Moses. Verse number 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a what? Oh, siguro marahil yung kasalanan, it will just give you a pleasure, but that is only for a season. And then, after that pleasure for a season,
ay yung kasiyahan ng maiksing panahon will bring you sorrow upon sorrow upon sorrow upon sorrow. Hadami ng problema na ibibigay niyan sa'yo. Kaya wag mong yan ay dapat wag pinaglalaruan ang kasalanan. Wag kang makipaglaro sa kasalanan, kapatid. Yan ang naghiwalay sa iyo at ang Diyos. Yan maghihiwalay sa iyo sa iyong paglilingkod. Ngayon, choir member, yan ang magdudulot sa iyo kaya hindi ka makakakanta sa gawain ng Panginoon. Sunday school teacher, yan din ang dahilan kung bakit hindi ka makakapagturo. Ang kasalanan na yan. Member, yan ang kasalanan na yan, kaya hindi ka makapag-enjoy sa iyong ministry. Hindi ka makapag-enjoy sa simbahan. You cannot enjoy the Word of God. You cannot enjoy singing for God. You cannot enjoy coming to church. Why? Because of sin. Kahit kailan, hindi magbibigay yan ng kagalakan sa iyo. Marahil, sa konting panahon, may kagalakan. Pero hindi yan magtatagal. Because sin will always result in death. Why? God hates sin. Amen? God hates sin. Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga, kung titingnan niyo yung galit ng Diyos sa kasalanan, yan yung sa Genesis chapter 3, paano niya pinarusahan ng kasalanan. Pero mo pati yung lupa na walang kamuwang-muwang, ikinurse ng Diyos. Nakikita nyo? Kinurse ng Panginoon yung serpiente. Kinurse ng Diyos yung babae. Kinurse ng Diyos yung lalaki. Pati yung ground, kinurse ng Diyos. It shall bring forth what? Thistles. Sabi ng Panginoon. Yan ay kinakailangan ng bungkalin bago yan tumubo yung mga itatanim mo. Di ba, Michael? Yan, nahirapan yan eh. Pero mo tatanggal pa lang nung grasses mamaya. Dahil sa kauulan mamaya, yun na naman, dami-dami na naman. Bakit ho? Sapagkat yan ay kinurse ng Diyos. Galit ang Panginoon. Biro mo sa lahat na apektado doon. At kahit yung kinagagalawan nila, it was cursed because of sin. Hindi lang yan, mga kapatid, tingnan mo pa, for eternity, sabi ng Panginoon, kaya nag-prepare ng impyerno ang Diyos dahil sa mga anghel na nagkasala. And so, sin, ano ang kanyang resulta? It's death and death in hell. Ganun ho ang galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya nga ho, bilang mga anak ng Diyos, ay wag natin itong bibigyan ng puwang. Yan ang problema. Kaya nga binigyan ng solusyon ng Panginoon. Ano lang naging solusyon ng Panginoon? Preaching of the Word. Si Naaman, paano siya nagkaroon ng idea? Because someone preached to him the Word. May propeta ho doon sa Israel. Punta lang siya doon, ma-recover siya. Buti na lang yun ang kanyang ichinismis. No? Hindi niya sinabi, alam niyo yung mga hari doon sa Juda, tsaka yung hari doon sa pangit talaga doon na sa aming bansa. Dito na lang ho ako. Hindi yung mga chismis o hindi yung mga bagay na mapangit ang kanyang sinabi. Kundi anong ginawa niya? Yung magandang bagay na makikita sa Israel. Alam mo, pinakamagandang bagay para sa isang taong nagkasala is always the Word of God. It's always the Word of God. It's preaching the Word of God. Kaya narinig niya na may propeta at siya mismo ay pumunta doon at narinig niya ang salita ng Diyos at siya ay inutusan na lumublob doon sa Jordan River at nung una ayaw niya. Pero na-realize niya kung sinabi niya, it was the word of the prophet, and so Naaman followed. He had faith in the Word. Amen? Hello? Alam ko minsan bakit hindi nagiging epektibo sa atin ang salita ng Diyos pagpunta natin sa simbahan? Sapagkat wala tayong pananampalataya sa ating naririnig. Hello? Faith is taking God at His Word. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, dapat makita mo kakagad para sa iyo yon, hindi para sa kaibigan mo, kundi para sa iyo. Amen.
Kasi kinakailangan makita bakit ito ang ibinigay sa atin na salita, bakit ito ang mensahe ng Panginoon sa akin, sapagkat kinakailangan you've got to look at yourself. You do not have to look at somebody else but yourself. Faith is taking God at His Word. Kung yan man ay dumating sa iyo, sapagkat alam ng Diyos na kailangan mo ang bagay na yan. Dahil ikaw ay may problema, kaya nga may salita ng Diyos, and so we have to preach the Word, and the Word has to be preached, and you must hear the Word, and you must have faith upon the Word. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. You no matter how simple the story is about Naaman, but it shall surely give you instruction from the Word. Kanina nga sabi ko, Panginoon, napakasimple nga ho nito. Pero sa totoo lang, kung minsan mas marami ang mga Kristiyano, hindi nga simple yung mga napapanood sa telebisyon. Mga pantasya nga lang yun, pero sila'y naniniwala doon. Mga likhang isip lamang ng mga malilikot na mga isip ng mga unsaved, yun ang pinanunood nila. Yun ang talagang pagkaka-follow nila. Lalang ang mga detalye, alam na, papatayin na siya? Ano nang nangyayari sa kanya? Ganun ba yun? Pero ba yun? Fina-follow up yun. Pero wala namang nagagawa sa buhay, sapagkat hindi salita ng Diyos yun. Amen? Yung mga napapanood ninyo sa telebisyon, yung mga napapanood ninyo, sana nababasa sa mga libro na hindi naman galing sa Diyos. Pero galing sa tao. Hello? Mic test. Kaya nga, no matter how simple the story is, but you see, it must have an impact because that is the Word of God. Pero paano nagkakaroon ng impact? By faith. Tingnan nyo, Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Verse number 2. But let's read verse 1. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Bakit naging short? Naging come short, but nag-short na naman. Verse number 2. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them. Why? Not being mixed with what? With faith in them that heard it. Kaya walang naging pakinabang ang kanyang nabasa sa salita ng Diyos. Kaya walang pakinabang ang kanyang narinig na galing sa salita ng Diyos, sapagkat wala siyang pananampalataya. Faith is taking God at His word. Para sa akin ba talaga yun? Hindi, para sa kanya yata yun eh. Kaya walang pakinabang sa'yo. Because you had no faith. Faith is really taking God at His word. Yan po ang pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung wala kang salita ng Diyos na naririnig, kung walang salita ng Diyos na ipinapangaral, kung walang salita ng Diyos na binabasa. No man can have faith. Ang meron lang sa mga tao ay hindi pananampalataya kundi hallucination. O kaya mga bagay na kanila lamang inisip, if you do not have the Word of God to back up what you believe. Because you must believe what the Word of God says, because that is faith. Amen. Sabihin natin, faith is taking God at His Word. Say that. Kaya nga, kinakailangan makinig ka sa salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kinakailangan na ito yung magpapakilos sa iyo. Tingnan niyo, naging epektibo kanino kay Naaman ang salita ng propeta, sapagkat he had faith. Yun yung pagkakaroon ng faith. At sabi ni propeta Elisha, you go to Jordan River, dip yourself 7 times.
Nung una wala siyang pananampalataya, pupunta ako doon. Ay, ang dumi-dumi. But when the word was explained to him, ano nangyari? Utay-utay. He stepped down to the river, believing what the word of the prophet. Dip yourself into the water 7 times. Yun yung nagpakilos na sa kanya. It was that word. Yan ang sabi niya, ikaw ang dapat pumunta doon sa Jordan River and dip yourself 7 times. That was a word. That was the word of God. At yun ang kaya sinunod. At yun ang bumuhay sa kanya. Yun ang nagpakilos sa kanya. Kaya he had faith. Ang tanong, why did you come to church? Many might not have come to church by faith. They have come by attendance. Mga estudyante sa academy, dahil bukas, pag wala ka, mayroong suspension. Tama ba? O kaya pag hindi ka sumimba, pag ikaw choir member, pag hindi ka siyempre sisimba, hindi ka makakanta. O kaya Sunday school teacher, ganun din. Lalo na full-time worker, kasi dito na ako nakatira. Wala akong magawa, pagagalitan na naman ako, pagpakalat-kalat ako dyan, kaya ako'y nakaupo dito. Kaya wala silang pananampalataya. Nandoon, pero hindi nananampalataya. That's what I mean. You see, to have faith, yun yung magpapakilos sa iyo, yung salita ng Diyos. Why do you give your tithes and offering? It must be because of the Word of God. Sabi ng Diyos, idalhin ang tithes and offering. Bakit ka magso-soul winning? Sapagkat utos ng Diyos, ayon sa Matthew chapter 28, ayon sa Acts chapter 1 verse 8, yun ang sinusunod mo. Then you are doing it by faith. By faith, taking God at His Word. You always have the Word of God to back what you are doing. Bakit ka kumakanta ng makalangit na awitin? Kasi nakasanayan na. Alam na alam, kahit nga ng mga batang ito, alam na alam ang mga lordly song. Oh, si Benny daw, nakanta ng lordly song. Oh, kasi hindi alam nung bata nun, ano yung kinakantang, alam lang ng bata kasi dito, how great thou art, how great thou art. Alam lang niya yung songbook. Nung kumanta siya ng ibang awitin, sabi niya, lordly song na yun. Sometimes, why do you sing what you sing? Bakit ka nagsusuot ng mga bagay na isinusuot mo ngayon, mga ladies? May kita natin, to have faith, yun dapat yung taking God at His Word. See, yun ang nagpakilos sa kanya. Kaya na-enjoy niya yung kanyang buhay. It was because he had faith in the word of the prophet. Ano mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, para mag-enjoy ho tayo sa buhay natin, then let indeed the word of God work in our midst. Yun ang gamitin mo. Kaya mo gagawin ang isang bagay. Kaya mo gagawin, kaya mo ididesisyon ang isang bagay, it's because it is what the Lord had said. Amen. Kanina nga din ang devotion ko sa staff at sa academies, the principled obedience. Sometimes we obey, but it's not obedience by faith. We just obey and obey. Kasi, pero wala namang pananampalataya doon. Hindi siya kasi nakaangkla sa prinsipyo ng pagsunod. Ano ba yung prinsipyo ng pagsunod? It must be because of the Word of God. Yan ang principle noon. Kung minsan ay nasunod tayo kasi mas malakas itong taong ito sa atin, naku, pag ako'y hindi nasunod, ay di may bigwas sa akin. Nabigwasan na ako pag hindi ako sumunod. Kaya kapag medyo matanda na yun, ay tutulak na lang niya yun. Sapagkat yung kanyang pagsunod is that principled obedience.
Dapat makikita natin saan ba yan. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tatandaan, it's really this. Ito yung faith. Faith is not just going to church. Faith is not just saying, I have a church to attend to. Faith is not just holding your Bible. Faith is really having the Word of God being applied in your life. Yun yung ginagamit mo sa buhay mo. Yun yung ginagamit mo at ka kumakanta. I like to say, I will go to church. Why? Because Hebrews 10:25 says, I must not forsake the assembling of ourselves together as the manner of some is. Dapat ho ay ganun. Kaya ho kung minsan walang profit sa atin ang salita ng Diyos. It's because it is not the Word of God that moves us. And then you see, we have confession. Verse number 15. Nag-umpisa na siya. Naaman started saying, of a truth. Verse number 15. And he returned to the man of God, and he and all his company, and came and stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Amen. Ito yung katotohanan. When a person is saved indeed, he will have indeed a personal relationship with his God. Hindi na ho dyan filial, but really a personal understanding of who God is. Nauunawaan mo. Kaya nga ikaw gagawa para sa Diyos. Gagawin mo ito para sa Kanya. You see, you would understand who God is. Sino ba talaga ang Diyos mo? Sino nagpapakilos sa buhay mo? Is it really the God of the Bible? Is it really the God of Jacob? Is it really the God of Abraham? Is it the God of the apostles? Sino ba ang iyong sinasamba? Sino ang pinaglilingkuran mo? Well, you've seen here Naaman. When he was saved, he understood who his God is. Kaya nga kahit saan na siya magpunta. In fact, sa iba pang mga verses 17, 18, and even 16, sabi niya, na lang ako, mag-burnt offering ako, sin offering. Kasi yung aking boss, maglilingkod na naman kay Rimon. Sino si Rimon? Yung kanyang Diyos-Diyosan. Tinan nyo, verse 17. Nakakatuwa nga din yung aksyon ni Naaman. Dahil nakilala niya ang Diyos. But he said, verse 16, as the Lord liveth, before whom I stand, I will receive none. And he urged him to take it, but he refused. Verse 17, and Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servant 2 mules burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Wow, amen. Natuto siya kung sino ang totoong Diyos. Pero tingnan verse 18. In this thing the Lord pardon thy servant, that when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon. When I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. Amin niya, alam kong pasasambahin na naman ako doon, pero hindi na ako naniniwala sa kanya. See, he had a personal relationship with his God, and he knew God. Yun po yung epekto ng pagkakilala sa Panginoon. Yun yung epekto ng totoong kaligtasan. Faith, having faith with God. Understanding who God is. Kaya nga ngayong gabi, do you really know who your God is? Kilala mo ba ang iyong sinasamba? Kilala mo ba ang iyong pinagsisilbihan? Kilala mo ba yung iyong pinananalanginan? Did you have a close encounter with that God that the Bible tells us? O ang iyong encounter ay ano lang siya, historical? O kaya dahil sinabi, o kaya ay dahil itong nakagawian na natin dito? Kaya marahil maraming mga bata kapag nagpipray, hindi nagpipray, naglalaro.
Kasi hindi pa nila kilala ang kanilang Diyos. Nagsusundutan ng puwet. Marami man, pag nagpipray, yun yung time ng kanilang chismisan. Imbis na nagpipray. Kwentuhan. Yung iba naman, yun ang panahon ng kanilang pag-make up. Nag-aayos na kasi tapos na ang simba. Ano mo nakilala ang Diyos? Hello? Kasi bilang mga anak ng Panginoon, ang ganda nung awitin kanina. If you could see the way where He took me from, kaya dyan mo maiintindihan kung bakit minamahal ko ang aking Panginoon. Kung totoo lang doon sa kumanta, very, ano yan eh, magpapalain siya ng Diyos. Oo nga. Diba? Naintindihan yung kanta, kaya nga, siguro kaya yung iba sa inyo hindi makapaniwala. Nakaka-relate tayo, di ba, sa awitin. Kung kilala mo lang kung saan ako nanggaling, kaya maiintindihan mo kung bakit minamahal ko ang Panginoon na kahit Thursday na gabing-gabi ay nandito, nasa prayer meeting, kahit pagod, kahit mahirap, kahit dapat natutulog na, bakit kinakailangan? Sapagat ganun ko, kung malalaman mo lang ang buhay ko nun, kung gaano kong mamahalin ang aking Diyos. Ito yung nangyari kay Naaman. Kilala ko na ang Panginoon. I know that there is no other God. Kaya lang babalik na naman ako doon. Pasasambahin na naman ako ng master ko doon. Sasama na naman ako sa Kanya. Pero pakisabi sa ating Diyos that He should forgive me for this. Kilala niya. Kaya kung ano ka sa ginagawa mo ngayon, dapat ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kung anong paglilingkod mo sa Diyos, that is really a testament of how you have really known your God. At kung sino ka nung hindi ka pa naliligtas. Minahal ka ng Panginoon. Yes, we are not part of the chosen nation. Pero, minahal tayo because God so loved the world. Amen? Amen. At kahit na anumang naging buhay natin, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos. Isipin na lang natin kung nasaan tayo kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya kung bakit tayo ay nag-ayos, nagbihis, iniwan ang kasalanan, iniwan ang lahat ng mga yan, sapagkat nakilala natin ang ating Diyos. Amen? Ngayong gabi tayo magpasalamat sa ating Diyos. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang makita namin ang aming mga sarili kagaya ng buhay ni Naaman. Na kung hindi mo po kami iniligtas sa amin pong mga kasalanan, sa dati naming buhay, ngayon alam po namin na hindi magiging maayos ang amin pong kalalagayan. Kaya nga po, Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig na yan that you have saved us. Kaya, Panginoon, maraming salamat na natuto rin po kaming magmahal sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa na ririto ngayon. Na tunay na higit makilala ka bilang tagapagligtas at bilang aming Diyos. At maglingkod po kami ng tapat at tunay na walang halo na pagkukunyari. Maraming salamat sa time na ito sa Panginoong Jesus. Amen.